Akala ni Kay niloloko lamang siya ni Rance na pag-aari nito ang resort. Pero nung dumating sila sa lugar at nakita niya ang ginawang pagsalubong dito ng mga taong inabutan nila doon, nakumpirma niyang totoo nga ang sinabi nito. May kung ilang minutong na natili siyang nakatayo lamang malapit sa gate, nakatitig sa likod ng lalaki. Nooy humahakbang na ito papasok sa lugar. Hindi talaga siya makapaniwala ang may-ari ng resort na makapigil hininga. Ang kagandahan ay ang mismong lalaking niyakap niya noong nakalipas na gabi. Kung pag-aari nga nito ang resort, anong ginagawa nito sa bus? Tulad din ba niya may problema din ito? Kay, tara na! Bukaw ni Rance at nasa labi nito ang ngiting napakagandang pagmasdan sa mukha nito. Tsaka lamang siya humakbang upang sundan ito. Cottage or sa beach house? Tanong nito na magkasabay na silang naglalakad. Ipinahanda ko ng isang guest room. Free. Napangiti siya. Sa cottage ba may bayad? Yeah. Sa cottage na lang ako. Natawa ito at pinisil ang pisngi niya na mahigpit na tila nang gigigil sa kanya. Pagkuway natigilan sa ginawa. Napakamot sa ulo. Sorry. Lumapad ang ngiti niya. He was so cute doing that. Okay lang. Pinisil naman niya ang ilong nito bilang ganti. Hindi niya alam kung bakit kahit nang nakarang gabi lamang sila nagkakilala, panatag na panatag ang loob niya rito. Pakiramdam niya ay matagal ng panahon na silang magkakilala. Soulmate? Soulmate ka dyan, Kay? Napapangiting ipinilig niya ang ulo. Bakit ka nakangiti? Pansin ni Rance ang tinatahak na nilang sementadong hagdanan paakyat sa beach house. Funny thoughts. Maikli niyang sagot at ibinaling sa side ang mga mata. Hindi niya napigilan ang mahinang pagsinghap sa kitang tanawin. Napakaganda! Mula sa kinatatayo ay natatanaw niya ang kabuuan ng lugar. Wow! She had been to Phuket, Thailand and Bali, Indonesia. Hindi niya alam na hihigitan pang lugar na ito ang tanawin sa dalawang bansang iyon. Nang ibalik niya sa lalaki ang mga mata, nakangiti ito na parabang nasisiyahan na makita na nagustuhan niya ang lugar. Mas maganda sa place ko. Anito at bago siya nakahuma, nahawakan nito ang kamay niya at hinila siya. Sa atik pa lang tinutukoy nito. Look around, sabi nito nung naroroon na sila. Perfect! Naibulong na lamang niya habang nakataon sa horizon ng mga mata. Napakagandang pagmasdan ng mga ulap na humahalik sa bughaw na tubig. Tingnan mo ang horizon, Rance. Aniya sa mahinang tinig. Ang napakataas na langit ang dagat, imposibleng mag-abot, hindi ba? Pero tingnan mo sa dulo, nag-aabot din. Yeah, sagot nito sa mahina ding tinig. Pero sa mga mata lang natin, in reality, they're not. Kaya masarap talagang mabuhay sa fairy tale land, no? Doon, posible lahat. Samantalang sa real life, maraming hindi pwede. At binalot na sila ng katahimikan. Pinagsawa ni Kay ang mga mata sa kapaligiran, pero maya-may natagpuan niya ang sariling bumabalik ang mga mata kay Rance. Yun din ang sandaling bumaling ito sa kanya. Kumabog ulit ang dibdib niya nang masuyo itong ngumiti. Tuwing umuwi ako dito ako sa attic naglalagi. Napahinga ako just by looking around. Sabi nito. Hindi ko alam na may mas maganda palang gawin dito bukod doon. What? She asked, interested. Kusang humakbang ang mga paa niya papalapit dito. Ang titigan ka. Nakangiting tinaasan niya to ng kilay. Dahil namamaga ang mga mata ko? Alam niyang hindi iyon ang ibig nitong sabihin. Sinabi lamang niya yon para ibsan ang tensyon sa pagitan nila. Nakangiti si Rance pero matiim ang pagkakatingin sa mga mata niya, and the intensity of his gaze was exciting and threatening. No, he answered softly. Kung hindi ka dumating dito, hindi ko malalaman na may kulang palang lugar. Ano? Hindi to sumagot. Tinitigan lamang siya. Maya-maya ay, mind if, kumilos ito. Inabot ang braso niya at masuyo siyang hinila papalapit. I hold you. Hindi siya sumagot, ngumiti lamang. Siguro dala ng romantic atmosphere ang hindi niya pagtutol. Nasa likuran niya na ito nang masuyong pumaikot ang mga braso sa bewang niya. His chin was resting on her crown. Close your eyes and feel the air, pabulong nitong sabi. Hindi nito kailangan sabihin na ipikit niya ang mga mata dahil yun na mismo ang ginawa niya. Ang mga matang mismo ang pumikit at ang kanyang dibdib ay lumapat sa kanyang likod. Hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Walang tamang salita.
Nang umihip na ang hangin, humigpit ang yakap nito sa kanya. Doon siya nagmulat ng mga mata at tumanaw sa karagatan. Sa mahabang sandaling lumipas ay naroon lamang sila tahimik na tinatanaw ang dagat. Pinalaya lamang siya ng lalaki nang may tumawag sa pangalan nito. Pakisamahan siya sa guest room, Manoy. Aniran sa katiwala ng resort na ipinakilala nitong si Manoy Fredo. Tinawag nito ang atensyon ng binata dahil may tawag daw mula sa kamag-anak nito. Magpahinga ka na muna, Kay. Babalikan kita mamaya. Kung may gusto kang gawin po pwede kitang samahan. Nagpapasalamat ang tipid niyang ngiti. Sumunod na siya kay Manoy Fredo. Kay? Napalingon siya nang tawagan siya ng binata. Jet ski tayo? Later. Hindi niya naikoble ang excitement. Nakita pa marahil itong pang-stop ng mga mata niya, kaya mas lumapad ang ngiti. Tumango ito. What else do you offer here? She asked, smiling now. Tumingin naman to sa itaas at tila nag-iisip. Seashore lunch with me? Prawn and crab dishes na dito mo lang matitikman. What else? Fishing or watching the sunset while sleeping Manoy Fredo's special hot chocolate? I tell you, it's better than Batangas Pride. Convinced. But how much will you charge me then? Ngiti mo lang, sapat na sa akin. Rans? Ang kasiyang sumapuso umabot sa mga mata niya. Then, a smile curved her lips again. This time, ngiting buo. Ngiting umabot sa mga mata at may buhay. Paunang bayad. Anito't ninampasan na siya para bumaba. Lagi mong gagawin yan ha, para bayad ka na. Dahil nakisama magandang panahon, nagawa nga nila ang lahat ng mga sinabi ni Rans. Ilang oras din silang nag-jet ski. Nagsiswimming din sila at nang parehong napagod, tsaka lamang sila nagpasyang bumalik sa dalampasigan. At doon naghihintay na sa kanila ang mga pagkain na nakalatag sa mga preskong dahon ng saging. Kumain na kayo, iho? Anang may edad na babae nung naroon na sila. Inabutan nito si Rans ng 2 makapal na tuwalya. Nagpapasalamat ang lalaki at ipinakilalang ginang. Asawa ito ni Manoy Fredo. Come here, anang binata nang iniwan na sila ng babae. Bago pa niya nahulaan ang gagawin nito, ay nakabalabal na sa katawan niya ang tuwalya. Pinupunasan nito ang basang buhok niya nang sumunod na mga sandali. Napangiti siya, touched by the gesture. There, anito nang matapos. Sinuklay pa nito ng mga daliri ang basa niyang buhok bago siya giniya patungo sa pagkain. Nang makaupo na siya at saka ito naghubad ng sandong suot at tiniyo ang sarili. Hindi maiwasang mapatitig ni Kay sa magandang katawan nito. The chest, the flat stomach, and the narrow waist. Tumikim si Rans. Huling-huli nito ang ginawa niyang pagtitig. How was the assessment so far? Tila naaaliw nitong tanong. Pinamulahan siya ng mukha. Hindi man niya nakikita ang sarili, alam niya, halatang-halatang pagbabash niya dahil sa kinis ng kanyang balat. Yun marahil ang dahilan kung bakit lalo pang tumingkad ang ngiti nito. You've got gorgeous muscles in the right places. Ang magsabi ng totoo ang naisip niyang paraan para hindi siya magmukhang tanga sa harapan nito. Nice abs. Ilan yan? Dinugtungan pa niya ng birong sinabi para gumaan ang usapan. Umakma pa siyang sisipatin ang tinutukoy. Suminghap ito at tinakpan ng tuwalang hubad na itaas na animo na iskandalo pa sa ginawa niya. Matunog ang halakak na nagmula sa kanila. Nagtatawanan pa rin sila habang kumakain. Pagkatapos kumain ay bumalik sila sa beach house para magbihis. Kagad silang bumalik upang magpahinga sa isang cottage na naroon. Suggestion iyon ni Rans. Cottage pa lang, pinasadya nitong pagkakagawa ng pahingahan nila. It was like a cute little home. Kompleto sa appliances. May kama at mga mumunting native chairs. Pero ang napansin niya ay ang rocking chair na nasa balkonahe. Matatanaw sa karagatan mula doon. Gawin mo ang gusto mo sa loob. Dito ako. Anito at naupo na sa rocking chair. Manood ka ng movie or listen to music. From rock to piano instrumentals, may CD ako. Tumango siya. Bago pumasok ay nilingon pa niya ito. Rans? Lumipat sa mukha niya ang tingin nito. Thank you. Masuyo ang ngiti nito. You're welcome, Kay? Mula sa pagkakaidlip, nagising si Rans sa katahimikan. Nagmulat siya ng mga mata at saglit na nakiramdam. Nang matanaw niya ang dagat, ay saka lamang bumalik sa kanyang isip kung nasaan siya. Home.
He whispered and smiled. Hindi mahihigitan na saan mang lugar ang dalampasigang ito para sa kanya. At ang rocking chair na ito sa balkonahe ang pinaka-importanting lugar sa buhay niya. Dito, tahimik ang buhay niya at wala siyang inaalala. Dito, nagpapahingang isip niya kahit saglit lang. At dito, masarap mapag-isa. Napaayos siya ng upo. Hindi nga pala siya nag-iisa. Nilingon niya ang bukas na pinto ng cottage at sinalubong ang mga mata niya ng kaaya-ayang tanawin. Ang natutulog niyang bisita. Natokso siyang pumasok at pagmasdan ng kabuuan nito. She appeared so soft. Her white sleeveless dress hugged the pillows. Dahil puting-puti ang bedsheet at ang una, nagmistulang natutulog na anghel, ang babae. Bahagya itong kumilos. Mas sinigpitan ng yapos sa unan. Sa unan niya. He could not stop swallowing. The woman was beautiful in every way. And very tempting. Gabundok ang pagpipigil niya na huwag isingin na ito ng halik. Kung ibang babae marahil baka kanina pa silang nagpagulong-gulong sa kama, sa buhanginan, o sa attic, pero iba si Kay. There was something in her that made him feel warm, protective and caring. Hindi niya maintindihan ang sarili. Pare-pareho lamang ang damdamin niya sa mga babaeng dumaan sa kanyang buhay at katulad din ng mga ito si Kay. Pero bakit iba ang nararamdaman niya rito? Or maybe, it was her vulnerability that awakened his male protective instinct. Noong gabing umiiyak to sa bus, may kung anong pinukaw sa kanyang babae. Something raw, something strong and powerful. Hindi niya matukoy kung ano, basta't ang alam niya gagawin niyang kahit ano, sumaya lamang ito. Gagawin niya ang kahit na ano para hindi na ito malungkot at umiyak. Walang tunog ang mga hakbang niya papalapit. Lumuhod siya sa sahig ng cottage at pinagmasdan nang malapitan ang mukha nito. Napangiti siya habang sinusundan ng dulo ng hintuturo ang shape ng mukha nito nang hindi niya hinahawakan. Sinundan niya ang kurba ng labi nito. Ang porma ng matangos na ilong, ang linya na nakapikit ng mga mata. May magagawa ba ako para pawiin ang anumang bigat na nasa dibdib mo, Kay? Hahaplusin niya na sana ang pesi nito pero nagbago pa rin ang isip niya. Touching her this moment will only cause him trouble. Kinigom niya ang kamay. Walang ingay at sa kontroladong kilos, marahan na lamang siyang nahiga sa tabi nito. Hindi niya ito nahawakan pero maaari niya itong titigan hanggang sa nais niya. Napangiti siya ng muling pagmasdan ang magandang mukha ni Kay. Rance felt a gentle tap on his face. Nang di siya nagmulat ng mga mata, muli niya namang naramdaman ang malambot na palad na yon, na sa pagkakataong yung hinaplos na ang pisngi niya. Ang nakangiting mukha ni Kay ang tumambad sa mga mata niya. Mas naging matamis ang ngiti nito na makitang nagising na siya. His breathing stopped for seconds. Napatitig lamang siya sa napakagandang mukha nito. Bahagyang gusot ang buhok nito at dahil sa mabining hangin pumapasok sa cottage, nililipad ng ilang hibla na unon sa mukha nito. And her eyes were sparkling as if he never looked at him. Oh God! Step back, woman, before I lose my sanity and crush you in my arms. Pero hindi siya nito pinagbigyan. Sa halip, mas nilapit pa nitong mukha at paulit-ulit na pinadaan ang palad sa tapat ng mukha niya. Can't you see me? Talong nito at ang dulo ng hintuturo, dumampi sa tungki ng ilong niya. Ang gwapo mo talaga pagtulog. Tukso nito, ngiti-ngiti. Oh yeah? Susog niya matapos na makabawi. Sa kislap pa lang ng mga mata mo, nababasa ko ng nambobola ka. Alam niya ang pisikal niyang katangian at hindi iilang beses na may lantarang nagsabi sa kanya noon. Pero pagdating kay Kay, iba ang dating sa kanya ng papuri nito. Totoo yun. At inosenteng umangat ng isang kamay nito. Hinawi ang buhok niyang bahagyang tumabing sa noo niya. Kung wala ang mga ito, napawi ang ngiti nito nang pigilan niya ang braso na isang mapersang hawak. If you want to be safe, don't do that again. Aniya sa matigas na tono. Rumihistro ang pagtataka sa mga mata nito. Napatitig to sa kanya habang nakaawang ang mga labi. Alam mo ba kung nasaan ka, Kay? Nasa cottage ko, right in my bed, and inches away from me. And then, she released a harsh breath. Binitawan niyang braso nito at saka siya bumangon. And then you're touching me. Bigla siyang tumayo. Hindi na itinuloy ang sinasabi. Nanatiling nakatitig lamang sa kanya si Kay na para bang nagtataka sa kilos niya. Lumabas ka na, Kay. Susunod ako. Utos niya. Nang dito kumilos saka siya humakbang patungo sa pinto.
Pero hindi pa rin niya napigilan ang sarili. Nilingon niya ito, hindi niya pa man nabubuksan ang pinto. May kung ilang minutong naghinang ang mga mata nila. Sa marahang kilos ay unti-unting tumayo ang babae mula sa pagkakaupo sa kama niya. Nawala na sa isip niya ang paglabas na gagawin. Itinaas na lang niya sa hangin ng mga kamay, as if in desperation, at helpless siyang sumandal sa pinto. If I will kiss you now, hindi ko may papangako na magagawa kitang pakawalan pagkatapos. But if you're sane enough to push me, hindi na niya nagawa pang tapusin ang sinasabi nito dahil patakbo na nitong tinawid ang distansya sa pagitan nila at nasa mga labi niya na ang bibig nito. It was like forever when their lips parted. Ramdam ni Kay ang malakas sa pintig ng puso niya. Masarap sa pakiramdam ang pintig na iyon. Pakiramdam niya buhay na buhay ang bawat bahagi ng kanyang katawan, lalo na ang puso. Hindi nangyaring sinabi ni Rance na itulak niya ito. Nang tanggapin itong labi niya at hagkan siya ng malalim, nakalimutan na niya ang lahat. Sa halip na lamang nito natuon ang isip niya at masarap na damdaming pinukaw nito sa kanya. Ang lalaki pa rin ang tumapos sa halik. Ramdam niya ang mapersa nitong paghawak sa mga balikat niya bago siya marahang itinulak. Kapwa sila naghahabol ng paghinga. Sunod-sunod ang pagbawi nito ng hininga. Tumingin to sa kanyang mukha. Kinabig siya at niyapos. Hindi ka sumunod sa usapan? He said huskily, kissing her hair hard. He was trying to regain control. She knew. Humalagpos ang magaang tawa sa lalamunan niya. Dahil nakasubsob siya sa dibdib nito, her lips touched her bare skin. Napaungol ito. I hate you, woman? Tila nahirapang usal nito na naintindihan niya lamang ibig sabihin nang magtama ang mga mata nila. The shade of his brown eyes darkened. It mirrored desire, raw and strong. But there was something else. Tenderness. Anong oras na? She asked and smiled. Di ba palubog ng araw? Bakit wala pa yung chocolate ni Manoy Fredo? Huling-huli ang mata niya ang pagkislap ng mga mata nito. Yeah, palubog na nga ang araw. He squeezed her small figure lightly and released her. Tara na sa seashore. Pagkalabas nila ng cottage, muli siya nitong hinagka na magaan sa labi at sa tungki ng ilong niya. Hintayin mo ko. Ipaghahanda ko lang ang hot chocolate. Nakangiti siyang tumango at tinanaw ang paglayo nito. Kay felt light and happy. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mamatay ang lolo niya, ngayon lamang gumaan ng ganito ang kanyang pakiramdam. Walang dudang masaya siya at hindi niya mapaniwalaan si Rance na 2 araw pa lang niyang nakikilala ang pamumula ng kaligayahang iyon. She sighed and walked away from the cottage. Doon siya umupo sa bahagi kung saan nababasa ang humahampas na alon ng mga paa niya. There, the sunset. Masaya siyang nakatitig sa papalubog na araw. Wala man siyang ideya sa buhay na naghihintay sa kanya pagkatapos ng escapade niyang ito ay tama nang may babaunin siyang magagandang alaala. At ang lalaking nasa alaalang iyon ay hindi na mawawala sa isip at damdamin niya. Si Rance. Parating na ang delivery. Narinig niya ang boses ng lalaki. Nakangiting nalingon niya ito. Pataas ng pataas ang bill ko ah. Nagkibit balikat lamang ito at tumabi na sa kanya. Doble nga ang rate ko sa rooms at pagkain para malubog ka sa utang at di ka na makaalis dito. Kung sana nga ganun lang kadali yon, mas gugustuhin kong dito na lamang. Sa naisip, nalungkot ang dalaga. Hey, nawala na naman ang kislap sa mga mata mo. Kung ano man yung naisip mo, forget it. Nandito ka para nga maging masaya, 'di ba? Lumipat to ng pwesto. Ngayon, nasa likuran na niya ito. Nasa pagitan siya ng mga hita nito. Kilabig siya nito hanggang nakasandal na siya sa katawan nito. Ang init na nagmumula sa dibdib at mga bisig nito ay naghatid ng panatag sa pakiramdam niya. She felt as if she always belonged here and she was meant to be here, in his arms. Forever, Kay? Gusto niyang maluhas sa realisasyon na tumitimo sa diwa. May hangganan na masasayang sandali na to. Nakasama niya si Rance at ang suna iyon bukas na. Bukas, babalik na naman siya sa pag-iisa. Umiiyak ka ba? Kung hindi lamang sa tanong nito, hindi niya malalaman na nangingilid na pala ang mga luha niya. Dagdi niyang tiniyo ang pisngi. Hindi, kala niya. Naramdaman niya ang paghinga nito ng malalim.
Pwede mong sabihin sa akin. Hindi na, Rans, anang isip niya. Bukas aalis na siya at di na sila magkikita. Kaya mas mabuti siguro na hindi na nito malaman pa ang tungkol sa kanya. Hindi na lamang siya kumibo. Alam niyang naiintindihan nito ang ibig sabihin ng pananahimik niya. Hindi na rin to nagpilit. Naramdaman na lamang niyang masinigpitan nito ang yapos sa kanya. Binalot na sila ng katahimikan habang sabay nilang pinapanood ang paglubog ng araw. Hanggang sumilip ng buwan, naroon pa rin sila sa tabing dagat. Si Rans ang nag-ayang bumalik na sila sa beach house. Malalim ng gabi roon. Magkasabay rin silang naghahapunan. Wala siyang balak matulog ng gabing iyon kaya't nang maghiwalay sila. Sa halip na sa guest room pumasok, sa atik siya tumuloy. Dooy tahimik niyang tinanaw ang karagatan. Natuon ang mata niya sa mga kumikislap na liwanag sa laot. Makamahang isda marahil. Kamuntik na siyang mapahiyaw nang biglang may braso na pumulupot sa bewang niya. Rance chuckled and tightened his arms around her. Ang lamig-lamig na. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Wala. Ikaw? Madalas itong inuumaga. Na dito? Istorbo ba ako? Nope. Dati akala ko masarap pag-isa rito. Mas masarap pala pag may kasama. Lumabi siya. Sigurado ka? Yes. Sigurado ka na ako ang gusto mong kasama? Lumabi siya. I love holding you. I don't know why. I will be honest, Kay. Maraming babae nang dumating sa buhay ko. With your looks? No doubt. Thank you but shut up first, okay? Natatawang saway ng binata. I'm trying to be honest here, kaya makinig ka. Okay. Ani ang natawa. Nung niyakap kita sa bus at nakatulog ka sa bisig ko, I don't feel we're strangers. I mean, hindi ko maintindihan. Basta, the feeling was familiar. It seemed like a natural thing. Para bang madalas na natin ginagawa yon pero sigurado ko, hindi kita kilala at unang pagkakataon yun na niyakap kita. Hindi siya umimik. Pareho pala sila ng pakiramdam. Hindi kaya nagkita na tayo sa past life natin? Anito sa magaang tono maya-maya. Naisipan niyang biruin na lamang to. Siguro, aniya sa seryosong tono. Healthy plant ako noon, fungus ka naman. Ganon? Inigpitan nito ang yakap sa kanya hanggang nagpigil sa paghinga niya. No, ibig kong sabihin ako yung fungus, ikaw yung healthy plant. Saka lang nito niluwagan ng yapos sa kanya. Masakit yun ah. Reklamo niyang tinawanan lamang nito. Maya-maya hinina na siya ni Lance patungo sa bench na naroon. Tinatanaw pa rin nila ang dagat. Wala bang legend ng lugar na to? O sisa niya nang maramdaman niyang namimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Hindi na niya nais matulog dahil ayaw niyang matapos ang gabing ito. Gusto niya nang habaan pa kahit papaano ang sandaling kasama niya ang lalaki. Ikukwento ko. Anito at inakbayan siya. Habang nagkukwento to, patuloy siyang hinihila ng antok. Kusa na siyang humihilig sa balikat ko. Umayos naman to ng upo. Hinayaan sila na humilig sa dibdib nito habang patuloy pa rin to sa pagkukwento. Sa ikalawang pagkakataon, nakatulog siyang yakap nito.